Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas News Channel nga pala po ulit. So according sa ating mga nakalap na mga balita, especially matutuwa dito yung ating mga boxing fans around the world, lalo na yung mga Filipino boxing fans natin dyan. Shoutout sa inyong lahat. So dito po sa ating nakalap na balita sa Tuldok at Tatsulok page, ito po yung source natin ngayon. Breaking news na Naoya Inoue versus Sam Goodman, kanselado ang laban. Murod John Akhmadaliev ay handang labanan ang monster ng Japan kung ito'y ipalit bilang replacement. Matatandaan nating nahinamon na ito dati ni MJ na siya daw ang labanan dahil siya ang malakas sa kanilang division. Si MJ ay contender ni Inoue sa WBA. Natalo na noon ni Marlon Tapales si Akhmadaliev para sa unified title. So mga kababayan, no, nakakalungkot para sa part ni Sam Goodman dahil nagkaroon po siya ng injury na kung saan na-cancel nga po yung dapat na laban nila noong December ay na-cancel at na-move nitong January. Tapos hindi na naman po matutuloy dahil nga po dumugo na naman or bumuka na naman yung injury niya sa may parte ng kanyang ulo. So ngayon po mga kababayan, confirm na po na kanselado na po ang laban at ito po ay breaking news ngayon sa mga boxing fans. Ang tendency po nito ay magkakaroon po ng kapalit na kalaban itong si Naoya Inoue dahil syempre hindi naman po pwedeng i-cancel na ng ganun na lang mga kababayan dahil nag-practice siya ng mabuti. At marami na rin pong syempre nakabili ng mga ticket sa laban po nilang dalawa ni Sam Goodman. So isang magandang news po ito. Bakit? Dahil magkakaroon po ng pagkakataon ng mga rank 11. According pa rin po sa Tuldok at Tatsulok, breaking news, kinumpirma ng kampo ni Naoya Inoue na lalabanan nila ang rank 11 dahil sa pag-withdraw ni Sam Goodman na gaganapin sana sa January 24, 2025. Base sa latest update ng ranking ng Super Bantamweight, ang nasa rank 11 ay sina WBA rank 11, Toshiki Shimomachi ng Japan, WBO rank 11, Yi Jun Kim ng South Korea at IBF WBC rank 11, John Riel Casimero ng Pilipinas. Sa tatlong pangalan ng rank 11 ay isa dyan ang makakalaban ni Naoya Inoue na gaganapin sa January 24. So isa po dito, no? So sa tatlong ranking po na ito na nakarank sa 11 ay maaari pong makalaban as replacement kay Sam Goodman. So yun po yung good news. Meron pong dahil tatlo po sila sa rank 11 mga kababayan, si John Riel Casimero ay merong 33% chance na makalaban si Naoya Inoue. So medyo nagkakaroon na po ng tinatawag na possibility ang magiging laban ng the Japanese Turtle. O sabi po ni John Riel Casimero na Japanese Turtle kontra sa kanya ang angas ng Pinas. So isa pang balita po, no, dito sa Tuldok at Tatsulok pa rin. Albert Prince Pagara excited sa rematch kontra Cesar Juarez ng Mexico. Ito ang kaisa-isang talo ni Pagara sa kamay ni Juarez noong Hulyo 9, 2016. May kartada ngayon si Pagara na 35 na panalo at 24 dito ay bayang TKO. Samantala si Juarez naman ay 31 panalo, 24 dito ay KO. Gaganapin ang laban sa Baguio City. Aasahan ng sambayan ng Pilipino na babawi ang tinaguriang prinsipe ng Pinas. Okay, yan po yung pagkakataon niya, no? Ito po yung kung kailan siya dumapa at gumulong sa lona ng kauna-unahang pagkakataon at it humbled our kababayan, no, si Prince Albert Pagara dahil po dito kay Cesar Juarez. Yan po ang kauna-unahang nagpatikim sa kanya ng kanyang pagkatalo. Isang good news na naman po na konektado din dito sa ating boxing news ngayong hapon or ngayong umaga, ngayong araw. Sabi po dito sa page ng KO Boxing Channel, isang karangalan ang mapasama sa Ring Magazine Upset of the Year nominees. Kaya naman dapat nating ipagmalaki ang ating kababayang si Pedro Taduran dahil napasama siya dito. Ito ay nang ma-upset niya ang Japanese champion na si Shigeoka doon sa Japan at maiuwi ang IBF minimum weight title para sa Pilipinas. Mabuhay ang ating mga atleta. So dito po, si Pedro Taduran ay naka-rank 6 na po sa mga upset of the year. Ito po sa Upset of the Year magazine o Ring Magazine. Ibig sabihin po ng upset mga kababayan, kumbaga yamado yung kalaban mo at ikaw ay dehado,
pero nagawa mo pa rin maipanalo ang laban. Yun po ang tinatawag nating upset. Ibig sabihin, kung manonood ka, literal na ma-upset ka or ibig sabihin nun, madi-disappoint ka sa naging performance ng original champion. At in this time po, ang Japanese champion na si Shigeoka ang na-upset nitong ating pambatong si Pedro Taduran. At yan po ay good news sa ating mga Filipino boxing fans. Okay, so maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kababayan. Yan lamang po ang mga nakalap nating balita sa mga oras na ito, sa araw na ito. At kung nagustuhan po ninyo ang ating balita sa ngayon, pakihit na po ang like button at ang subscribe button para update ko po kayo sa mga susunod na videos natin dito sa ating Pilipinas News Channel. At ilalagay ko rin po dyan yung GCash account natin kung sino po mga gusto mag-donate at magpakape sa inyong lingkod. Tignan nyo na lang po yung GCash number natin dyan for donation and para matutulong din po natin dito sa channel natin. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out!